Hi! Ako si Micaela Cayabyab at sa videong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Rizal's life in early childhood of Rizal in Biñan and Calamba. Noong June 19, 1861, ipinanganak si Jose sa isang lakeshore town sa Calamba, Laguna. The birth occurred between 11 and 12 o'clock at night, at ilang araw bago mag-full moon. Ang birthing process na nangyayari ay hindi naging madali. Muntik pang mamatay ang nanay ni Jose dahil malaki ang ulo ng bayani. Pero buti na lang naging successful ang labor. Si Jose at ang kanyang ina ay parehas na nakasurvive. 3 days later, binaptize si Jose Portasio sa isang Catholic church ng parish priest o kura paroko na si Father Rufinio Colliantes. Habang nangyayari ang baptism ceremony, napansin ng kura paroko ang malaking ulo ni Jose Rizal. Namangha siya dito at inadvisean niya ang mga family members ni Jose na ingatan ang bata. Sa tingin siguro ng kura paroko ay dahil malaki ang ulo ng bata ay malaki din ang utak nito. Dahil sa kalakihang yon, he believed na lalaking matalino ang bata and someday he would become a great man. Si Teodora na ina ni Rizal ang naging unang guro ng mga magkakapatid na Rizal. Tinuruan niya ang kanyang mga anak kung paano magbasa, magsulat, at magdasal. Maraming kwento tungkol kay Teodora ang makikitaan mo ng kahangaan. Her legacy is a testament to the power of mother's love and the limitless potential of a human being. Maliban kay Doña Teodora, nakatanggap din itong si Pepe ng gabay at mga tagubilin sa kanyang tatlong tiyuhin sa mother's side. Nandyan si Tio Jose Alberto, Tio Jose Gregorio at Tio Jose Manuel. Si Tio Jose, isang talented artist, ang nag-nurture sa Batang Rizal para i-appreciate ang kagandahan ng kalikasan o the beauty of nature. Tinuruan niya rin ito sa iba't ibang anyo ng sining. Sumunod naman si Tio Gregorio. Siya ay isang marunong na scholar na nag-instill sa Batang Rizal to love education. He emphasized its importance and the value of hard work. Ang huli naman ay si Tio Manuel. Itong si Tio Manuel ay medyo worried sa physical development ng pamangkin niya. Kaya tinuruan niya ito ng iba't ibang athletic skills. Nandiyan ang swimming, fencing, wrestling at iba-iba pang martial arts. Isa sa kanyang mga tutor ay si Leon Monroy, dating kaklase ng kanyang ama. Itong si Leon Monroy ay nanirahan sa pamilya ni Rizal at nagturo kay Pepe ng Spanish at Latin. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 5 buwan ay namatay itong tutor niya. Ipinadala si Jose Rizal sa Biñan para ipagpatuloy ang pag-aaral ng Espanyol at Latin. Nanirahan si Pepe at Pasiano sa bahay ng kanilang tiyuhin. Si Pasiano, dahil nga mas lubos na nakatatanda, ang nagsilbing father figure ng Batang Rizal habang nag-aaral sa Biñan. Ang kanyang naging guro sa Biñan ay si Maestro Justiano Aquino Cruz, who described as a tall, thin man with a long neck and sharp nose. Terror teacher itong si Maestro Justiano, pero matalino. He knew Latin and Spanish grammar by heart. Ang unang araw ni Pepe sa eskwelahan ay hindi naging madali. Pagkapasok niya pa lang sa classroom, tinanong na agad siya ng kanyang guro. Do you speak Spanish? A little, sir. Do you know Latin? A little, sir. Dahil sa mga sagot na to, si Pepe ay pinagtawanan. Kinutya siya ng anak ng guro na ang pangalan ay Pedro. Na dinescribe ni Rizal na ang pinakamasamang bata sa klase. Kahit malaki sa kanya si Jose, natalo pa rin siya ni Rizal dahil marunong si Rizal ng martial arts na itinuro sa kanya ni Tio Manuel. Dahil sa laban na to, hinamon siya ni Andres Saladanan na magbunong braso. Yun nga lang, natalo si Rizal kasi bunong braso na yun. Malaki ang naging impluwensya ng pag-aaral ni Rizal sa Biñan sa kanyang pananaw sa edukasyon. Noong lumaki na ang Batang Rizal, nag-reflect siya sa estado nito. Naniniwala siya
na ang edukasyon ay hindi lang isang obligasyon, pero isang investment na magdadala sa atin sa isang brighter future. At matatamasa lang natin ito when school become a safe haven and playground mind.